Yet now, you are here, breathing life. Now is the perfect time to come to Jesus. Nais kang kausapin ng Panginoon. Ito'y hindi aksidente sa iyo na mapanood mo ito. Kaya, inaanyayahan kita na makinig at manood ng gawain ng ating Panginoon. Salamat sa mabuting balita o Panginoon Jesus. Salamat sa tinapos mong gawa doon sa krus. Ang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga utos. Siya po ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Ang Diyos na dakila ang kanyang katapatan. Patuloy ka manood ng gawain ng ating Panginoon. Malay mo, isa ka na sa hinahanap ng ating Diyos sa araw na ito. Tandaan mo, sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, ito natin ang ating palingin kay Jesus na pinagmumulan ng pananampalataya at nagpapasakdal nito. Now, dear brothers and sisters, let us all look unto Jesus. Amen! Tayo ay nasa ikatlong linggo sa buwan ng Enero. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi po sa salita ng Diyos, kung saan naroon ang dalawa, tatlo na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Amen? Amen. Sige nga po, sumagot ang lahat ng hallelujah, lahat ng anak ng Diyos. Isang malakas na palakpak sa dakilang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Noong nakaraang linggo po, napakasaya ng anniversary natin sa main church, di ba? At purihin po ang Diyos sa buhay ng lahat ng JCTRL Caloocan members na nakiisa sa gawain na yon. At patuloy na ang araw na ito ay idinideklara natin lahat ng may sakit at may karamdaman ay pinagaling na ng ating Panginoong Jesus. Amen! Lahat ng may problema sa kanilang pitaka, hallelujah, sa kanilang pulsa, lalagyan na yan ng ating Panginoon. Amen! Praise God! At patuloy na isinisigaw natin, shout out to all our viewers, listeners today sa ating online live streaming. Praise the Lord. At patuloy na itaas natin ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Ipangalandahan natin ang kanyang kabutihan. Ang ating labi ay magpuri sa ating Panginoon Jesus. Aawitan ka, Panginoon, ang iyong mga anak. Lahat na naabot ng tinig na ito, magpuri at umawit sa ating Diyos. O Diyos, sa'yo aawit.
tayo ay umaawit sa Panginoon ng papuri. Libo-libong anghel ang ating kasamang umaawit. At sa umagang ito, bagamat hindi tayo ganun karami, pero purihin ang Diyos dahil kasama natin ang mga anghel sa kalangitan upang magpuri sa Kanya. Sambahin ang Kanyang dakilang pangalan. Hallelujah! At ikaw na naririto sa umagang ito, yung blessing ng Panginoon, tinanggap mo na. Amen! Ano man yung prayer request mo sa umagang ito, tinugon na ng Panginoon. Dahil ang Diyos, kahit kailan, di siya nagkulang sa atin. Hallelujah! Ang biyaya ng Panginoon, laging nariyan. Tumawag lang tayo sa Diyos. Hindi siya bingi. Hindi siya bulag. Hindi manhid ang ating Diyos. Lahat nakikita niya. Lahat nararamdaman niya. Lahat naririnig niya. Ikaw lang ang pag-asa ko, anging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na kahit kailan, Panginoon. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako. Kaya wala kaming may babalik, Panginoon, kundi ang ikaw ay aming sambahin. Yes, Lord. Ika'y aming sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, kahit may suliranin man, ang lagi kang aawitan, ikaw lang
sa pag-ibig mo ito, O Diyos. Salamat dahil pinatunayan mo, Panginoon, na mayaman ka. Sapat ang iyong biyaya, O Diyos, sa iyong mga anak. Hallelujah. Dahil ikaw ang nag-iisang Diyos. You are our risen God, our Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Siya ay Diyos. Amen. Hallelujah. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya'y nabuhay na muli at siya'y Diyos. Tuhod ay luluhod, labi magsasabi na si Jesus ay Diyos. Amen. Hallelujah. Amen! Praise the Lord! Ayan, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo pong lahat ay panumandaling mananalangin. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa tinapos mong gawa, Panginoon. Kung bakit kami naririto, O Diyos, upang ikaw ay patuloy na mapapurihan, mabigyan ng karangalan, pasasalamat, O Diyos, na amin pong buhay. Patuloy mo nga po, Panginoon, masumpungan, Lord God, ang bawat isa, ang bawat mananampalataya ng KCTRL, Lord God, ay patuloy at patuloy na lumalakad sa iyong kabanalan, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat, ginawa mo kaming minarapat sa iyong harapan. At si Kristo ang nakikita, hindi ang amin pong sarili, O Diyos. Salamat, Panginoong Yesus, sa tinapos mong gawa, O Diyos, dun sa krus ng Kalbaryo, kung bakit kami naririto, Panginoon. Lord God, hayaan mo, O Diyos, na ikaw ay patuloy naming mabigyan ng karangalan sa amin pong pagpupuri at pagsamba at sa pakikinig ng iyong salita. Ngayong umaga, O Diyos, ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan ay patuloy po namin pinasasalamatan. Patuloy ka pong manguna. Gamitin mo po. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod na ito, O Diyos. Umaaming walang magagawa kung wala ang iyong pagsama, O Diyos. Amen. Yes, Lord. Umaamin, O Diyos, Lord God, na kulang ang kaalaman kung wala ang iyong pagtuturo, pagtutuwid sa buhay ng iyong abang lingkod na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon. Dinadakila ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang atin pong Panginoon. Yon. Ayan. Mas malakas pala to. O, hininaan ko lang kasi ano. Pwede na po tayo umupo. Ayun. Praise the Lord. Ayan, grabe. Napakadami po. 5,000 katao yung nasa online. Grabe naman. Diba? Ayan, shout out lang po natin si Brother Mau Sasaki. God bless you, Brother Mau. Ayan, nakikita. Si Sister Margie. Ayan. At hindi lang yan. Kasama natin. Ay, palitan natin yung mic. Kasama natin si si Mary Joy. Ansero. Ayan, nakatonghay siya. Ayan, Mary Joy.
Ayan, praise the Lord. Ayan, nasa work yung mga yan. Si Margie at saka si Mary Joy. Grabe, mga pagpalain kayo ng Panginoon habang kayo ay nakatunghay. Ayan, sige po. Tayo po ay, eto naman, matapos tayong sumamba, magpuri sa ating pong Panginoon, inihayag natin yung ating pong pasasalamat sa Kanya. Ito naman po yung oras ng atin pong pakikinig ng Kanyang mga salita. Sa umagang ito, pagsalu-saluhan po natin ang Ephesians chapter 6, verses 13 to 14. Yan, ganito po ang sinasabi. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masasama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. King James kasi po ito, no? Basahin natin sa magandang balita. Kaya't maging handa kayo. At verse 13 muna tayo. Sabi diyan, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Nakakita na kayo ng mga kasuotang pandigma? Yung naka-full battle gear. Na? Yung talagang, yung dati kasi, noong mga panahon na iyon, merong may mga helmet pa yan, may mga yung bota nila, yung pinakasapatos nila, may mga spike pa yun. Pero ngayon, yung mga sundalo ngayon, iba na no? Bota na lang. Pero sila, naka-bulletproof naman. So, habang tumatagal, nagbabago yung panahon, nagbabago din yung kasuotan. Pero noong mga panahong iyan, grabe, espada yung gamit, pana. At syempre, meron din yung panangga. Ay, yung panangga, noon, hindi katulad ng panangga ngayon, yung maliit lang. Noon ang panangga, lampas pa sa tao. Mas malaki pa sa'yo. Kaya nga panangga dapat ultimong hibla ng buhok mo, hindi yung tatamaan. Panangga nga. Ganoon yung dala-dala. Sabi diyan sa verse 13, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Grabe, di ba? 14. Kaya't maging handa kayo. Nagpapatiuna na si Apostol Pablo. Sabi niya, kaya't maging handa kayo. Ibigkis ninyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Ayan. Alam niyo po yung katotohanan, di ba? Ibigkis ninyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Kasi sa sinturon ng katotohanan, siya yung nagdadala ng lahat Noong mga panahong yon, kung wala yung sinturon na siya magbibigkis sa lahat ng panangga mo, kailangan matatag yun. Kaya nga sa training sa mga sundalo ngayon, ang hinihila, pag hinila, yung garrison belt mo, pag hinila yan, at nabaklas, naku, grabe, katakot-takot na push-up yung ipagagawa sa'yo. Grabe yon. Sino naka-experience nun? Si nanay dyan, yung mga C80 dati, before. Di ba? Grabe, katakot-takot na push-up yun. Kapag natanggal yung pinaka-sinturon mo, yung garrison belt. At isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Grabe. Isinusuot sa dibdib yung baluti ng katuwiran.
At ang baluti ng katuwirang iyan na iyong pinagtataguan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Wow! Di ba? Ang nakikitang katuwiran sa iyo, hindi mo katuwiran. Kahit mga tuwiran ka pa, hindi mo katuwiran. Si Kristo'y nakikita sa iyo. Hindi na yung iyong sarili, kasi nakatago ka doon. Sabi diyan, kaya nga isinusuot eh. Araw-araw, ikaw ay nagdideklara ng ano? Ng digmaan. Araw-araw. Pinapatiunan ni Apostol Pablo, araw-araw mong isuot. Araw-araw nating isinusuot yung mga baluting iyan. Armor of God. Hindi pwedeng makaligtaan ng isang mananampalataya na hindi siya magsusuot ng mga baluti. Napakahalaga kasi ng mga baluting ito. Kaya nga, ito yung grabe yung tema, no? Yung grabe yung tema natin ngayong taong ito. Standing firm in the truth. Alam natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Katotohanan ang mabuting balita. Kung hindi mo alam yung mabuting balita, yung gospel of salvation, na siyang dapat pundasyon ng mananampalataya. Kaya nga sinabing mananampalataya ka eh. Nananampalataya ka kay Kristo. Ano yung pinanampalatayanan mo kay Kristo? Hindi ka lamang basta mananampalataya. Dapat alam mo kung ano ang iyong pinanampalatayanan kay Kristo. Kaya nga sabi doon ni Apostol Pablo sa Ephesians, sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 and 2, ito dapat yung saligan ng ating pananampalataya. Pananampalatayang Kristiyano. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 15 verses 1 and 2. Sabi diyan, 1 Corinthians chapter 15 verses 1 and 2. Ayan. Mga kapatid, ang kinakausap dito ni Apostol Pablo, mga mananampalataya, kaya nga sabi niya, mga kapatid. Ibig sabihin, alam nila yung gospel. Alam nila yung mabuting balita na nagliligtas sa panahon natin ngayon sa grasya at habag ng Diyos. This is the dispensation. The grace dispensation. Panahon na kung saan nagliligtas yung Diyos. Alam nila yung mabuting balita na kanilang pinanampalatayanan. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang alin? Ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap. Yan yung magandang balitang inyong tinanggap. At naging saligan ng inyong pananampalataya. Grabe, di ba? Ipinapaalala ni Apostol Pablo yung saligan ng pananampalataya ng isang Kristiyano. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Pinapaalala niya. Di ba naligtas kayo sa pamamagitan nitong magandang balita? Grabe. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo.
Naliligtas ang isang tao kung matatag niyang pinangahawakan ang magandang balita. Grabe. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ouch. Aray ko. Tama naman, napakinggan mo yung magandang balita, pero hindi nagtatapos doon. Pinanghahawakan, niyayakap ang magandang balitang ito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Nakapakinig ka na magandang balita. Ipagsusulit mo kasi yun sa Diyos. Hindi nagtatapos na napakinggan mo lang yung magandang balita. Kaya nga kagabi, doon sa OBS, grabe. Grabe talaga. Hindi maikakaila sa panahon din natin ngayon, nasa mga huling araw na po tayo. Pansinin ninyo, gabi-gabila sa lahat ng dako sa inyong paligid. Nasa mga huling araw na po tayo. Katulad, sabi nga doon ni Pastor Lauro, grabing pagpapaalala po ito. Huwag po tayo makakalimot. Sobra. Kasi nga po, etong panahon natin ngayon, hindi nagtatapos sa napakinggan lang natin yung magandang balita. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, 37 to 39, Matthew 24, si Jesus yung nagsabi nito, siya yung nagpapaalala. Sabi dito, sa Matthew chapter 24, verses 37 to 39. Mateo 24, 37 to 39. Yan. Oh, bago po kasi yung atin pong tech. Wow, ano man. Meron po kaming bagong tech ngayon natin training. Purihin ang Panginoon. At grabe, magpagamit na po kayo mga kapatid, mga kabataan. Kayo talaga yung pag-asa ng bayan. Hoy! Verse 37 ng Matthew chapter 24, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng pagdating ng baha nung panahon ni Noe. Yung pagbabalik ni Kristo, katulad ng nangyari sa panahon ni Noe. Ano yun? Hindi pinapansin. Ang alin, yung magandang balita. Bagamat alam nila yung magandang balita na nagliligtas sa panahon natin ngayon, hindi nila pinapansin. Alam nila. Meron silang knowledge patungkol doon. Pero hindi nila pinapansin. Nakakalungkot. Nang mga araw na iyon, bago bumaha. Grabe bago bumaha. Si Noe, patuloy na nag-i-invite. Pumasok na kayo sa daong. Kasi kapag kayo ay nakapasok sa daong, ligtas kayo. Walang nakikinig. Nung ginagawa niya nga ng 120 years, yung daong, pinagtatawanan nga siya. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ang ganda-ganda ng panahon. Gumagawa ka ng barko. Ang sasaya ng tao, makisaya ka. Ayan. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa.
Grabe. Sa panahon natin ngayon, ayaw na nga ng lalaki sa babae. Gusto niya yung kapwa lalaki na rin. Dahil inayawan na yung babae, ayaw na rin ng babae sa kapwa niya, ay sa lalaki. Ang gusto na, babae na rin. Yuck! Oh my God. Ha? Pansinin niyo yung panahon natin ngayon. Hindi ba parang nahahawig na rin sa Sodom at Gomorrah? Nahahawig na rin? Kung hindi natin pinapansin yung mga bagay na ito, sabi ni Jesus, yung pagdating ng anak ng tao ay tulad ng nangyari sa panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan. Take note. Paalala mga mananampalataya. Baka hindi natin namamalayan. Nakakagawa tayo ng kasinungalingan. Maliit lang naman. White lies. Dumating si Shopee, sabi mo wala ko. Sabi mo umalis. Tulog, nagpakulot. Para naman sa atin to nak eh. White lies. May pera tayo dito pero sapat lang. Umorder ka eh. Si Manny, hindi matanggihan. Kasi kasama si Judith. Tama? Si Manny, hindi matanggihan. Si Manny Ningil. Kasama kasi si Judith. Judith na. Hindi mo pwedeng tanggihan yon. Kailangan mong bayaran. Di ba? Ginastos mo yung pambayad na ipinrovide ni Lord para doon sa pangangailangan mo araw-araw. Hindi nagkulang yung Diyos. Hindi nagkulang yung Diyos ng pagpapaalala. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din, lakasan mo ng konti ito na. Gayon din, parang nahihinaan ako. Gayon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Take note. Ang nagsalita dyan, ang nagsabi niyan, si Jesus. Si Jesus na siyang babalik muli para katagpuin yung church. E paano kung wala ka? Hindi ka naglilingkod. Hindi mo pinapagamit yung buhay mo. Kailangan ko ng tubig. Di ba? Hindi mo pinapagamit yung buhay mo sa Lord. Sayang. Hindi mo namamalayan, napakalaki ng ninanakaw sa iyo ng dyablo. John 10:10. Sabi doon, kape. Sabi ito sa John 10:10, kape. 1. Yan. John 10:10. Dumarating ang magnanakaw kapag napapakinggan natin. Salamat. Pagpalain ang kumuha ng masarap na Starbucks. Wow, naka-Starbucks ako. Hindi natin namamalayan eh. Napakalaki ng ninanakaw sa atin ng dyablo. Hindi nyo lang alam.
Akala nyo yung hindi nyo pag-attend, okay lang yon? Hindi. Paano yung hindi nyo pag-attend saka dumating si Jesus? Paano yung kung dumating si Jesus at nandoon ka, eksakto, nagsinungaling ka, eksakto, nakagawa ka ng kasalanan, yung mahabang panahon ng iyong paglilingkod, sinayang mo yun. Sinayang mo. Yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, naunawaan mo yung magandang balita. Ang tagal nun. Tapos, in an instant, nawalang lahat sa'yo. Sayang yun. Lagi nating tandaan, walang maruming makakapasok sa langit. Kahit gatiting na dumi sa ating buong pagkatao, hindi yun makakapasok sa langit. Kaya nga nagpapaalala si Apostol Pablo. Nagmula yung pagpapaalalang yun kay Kristo. Nagpatiuna na si Jesus. Bagamat yun ay Jewish in nature, sinabi yun ni Jesus para mapaalalahanan lahat ng tao. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Yung ating napapakinggang salita ng Diyos, yakapin natin yung salita ng Diyos. Pagkatapos kasi nating mapakinggan, agad-agad yun ninanakaw ng dyablo. Ay, huwag mong paniwalaan yan. Ang ganda ng panahon. Darating ba si Jesus? Ang tagal nang sinabi na darating si Jesus. Di ba? Pero sabi ng salita ng Diyos, bakit di pa rin dumarating? Huwag tayong masisiraan ng loob. Mga kapatid, magpatuloy tayo. Magpatatag tayo sa pananampalataya hanggang sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga napakahalaga yung pagbabalik na ito ng atin pong Panginoon, masumpungan tayo, nananatili tayo. Amen? Ayan, kaya nga ikaw at ako, tayong lahat na nakapakinig ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, palagi nating inaalala, araw-araw, niyayakap itong katotohanan ito. Kasi, bakit natin ito sinasabi? Yung atin pong paksa kasi ay the call to stand firm in the gospel. Ito kasi yung tema natin ng buong taong ito. Standing firm in the truth. Ano yung truth na yon? Yung gospel of salvation. Ito kasi yung panahon na nagliligtas ang atin pong Panginoon na hindi natin dapat binabaliwala. Hindi natatapos sa napakinggan natin yung magandang balita. Hindi nagtatapos doon. Nagpapatuloy tayo hanggang sa hangganan. Hanggat kaya natin. Ay kung napanood nyo po, sobrang hangang-hanga ako sa dalawang taong ito. Etong sila Nanay Maria at saka si Tatay Delphine. Magkasama na sila sa langit na ngayon. Kasama po namin silang nagbabahay-bahay. Tutulo talaga luha mo kapag naaalala mo yon. Grabe yung kanilang
talagang yung natitira nilang buhay, ipinaglingkod nila, hindi nila pinagkait sa Diyos. Ipinaglingkod nila yung natitira nilang buhay para sa karangalan ng ating pong Panginoon. Ha? Condolence po sa mga naiwang pamilya ni Tatay Delphin. Magpakatatag po kayo. Ang saya-saya niya sa langit, huwag po kayong magulumihanan. Ayan. Praise God. Mabalik po tayo. Ito po kasing mga talatang ito na atin pong tinuran sa Ephesians chapter 6:13 to 14 na palagi natin dapat suot-suot ang baluti na kung saan pinapaalala ni Apostol Pablo, isinulat niya ito. Ano po? Para ang mga mananampalataya dumaan man sa anumang uri ng pagsubok sa buhay, matatag. Alam niyo po ba mga kapatid, Starbucks muna. O Starbucks baka naman. O palagi akong nagpo-promote. Joke lang. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, bakit natin napapakinggan yung mga salita ng Diyos? Pag-isipin ko muna kayo ng konti. Bakit? Bakit palagi tayong pinapalakas sa tuwing tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit sa tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos, di ba, pansinin ninyo, meron kagad testing yon. Yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, that is preparation. Preparation sa magaganap, sa mangyayari. Dapat handa ka sa magaganap. Kasi pinaalalahanan ka na eh. Pagpapaalala ito sa atin ng Diyos. Ngayon, kung hindi natin pakikinggan, tandaan natin, hindi nagkulang yung Diyos. Kaya hindi mo dapat sisihin yung Diyos. Panginoon, walang nangaral sa amin. Walang nagpaalala sa amin. Hindi mo pwedeng sisihin yung Diyos. Hindi kami pinuntahan sa bahay namin. Narinig mo nga yung salita ng Diyos. Umabot nga sa tinig mo. Yung salita ng Diyos, hindi mo lang pinansin. Katulad ng panahon ni Noe. Hindi pinapansin yung pangangaral ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ano ka? Talaga nga ba? Hindi pa nga nagbabago yan. Kung maka-invite naman. Hello? Tandaan na, tinitingnan tayo simula ulo hanggang talampakan. Totoo nga ba? Na binago ka ng Diyos. Tapos kung maka-invite ka. Buti na lang wala sa TRL yan. Praise God. Kaya nga po, etong mga paalalang ito ni Apostol Pablo, number 1, sabi dito, may mga ilang puntos lang ng pagpapaalala si Apostol Pablo. The gospel is the foundation of our faith. Lagi mong dapat sinasariwa ang magandang balita. Na itong magandang balitang ito ay pundasyon ng pananampalataya. Liban na nga lang kung walang kabuluhan ang iyong pagsampalataya, sabi ni Apostol Pablo. Masakit yun. Pero nanampalataya, take note, nanampalataya. Sarili niyang pananampalataya yun. Naniniwala naman ako, hindi ko nga mapabulaanan. Ayun ang sinasabi, narinig ko, sabi ni Pastor Lauro eh. Kaya nga ako nagpabaptize.
Kasi hindi ko matutulan. Yun yung sabi, ang sino mang sasampalataya at mabautismuhan, ligtas. Ngunit, ang ayaw sumampalataya, may naghihintay na kaparusahan eh. Naintindihan niya eh. Nasaan siya ngayon? Hindi lang nagpatuloy. San ka? Matapos kang ipanganak? Sa iba ka lalaki? May ganun ba? Matapos ipanganak yung baby, yung kapitbahay ang nag-alaga, magpalaki. Hindi yung magulang. Nagpaampon. Yung baby ang nagpaampon. Yung baby ang nagdesisyong magpaampon sa iba. Hello? Kaya nga yung magandang balita, matapos mong mapakinggan, dapat kang alagaan. Nagpapaalaga ka. Nagpapalago ka. Habang ikaw ay lumalago, nauunawaan mo, naiintindihan mong dapat kang manatili. Hello? Dapat mong tinatayuan yung pananampalatayang iyong napakinggan. Sabi ko nga kagabi, etong taong ito, hindi ito madali kasi yung declaration ni Pastor Lauro, standing firm in the truth. Hindi madali. Hindi madali. Sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon, tumayo ka. Mananampalataya ka eh. Itaas mo yung bandera ni Kristo. Kahapon awarding. Nagtataasan sila ng bandera. Kasi labanan yun, competition eh. Nagtataasan sila ng bandera. Sabi ko, kung si Jesus yung tinataas nila, grabing proud ni Jesus. Kung si Jesus. Ilan kaya dito sa mga to, ligtas? Ang daming tao. Hindi magkamayaw. Proud na proud sila, nagsisigawan sila. Kasi awarding nga. Dapat, Kristiyano, alam mo yung katotohanan, be proud. Si Jesus ang itaas natin, hindi yung ating sarili. Kasi kay Jesus tayo haharap eh. Romans 1:16, huwag mong ikahiya yung magandang balita. Hindi natin dapat ikinahihiya. Matapos mong mapakinggan yung magandang balita, tumayo ka kapatid. Manumbalik ka sa Panginoon. Magpagamit ka sa Diyos. Hindi mo namamalayan, paparating na si Jesus, baka tayo maiwanan. Dapat sama-sama tayo. Sabi ko nga, di ba? Caloocan, samahan niyo ako sa journey ito. Sama-sama tayo. Dito sa buong Caloocan, hangarin natin yung atin pong mga mahal sa buhay, makapakinig ng magandang balita. Hangarin natin, maranasan din nila yung pagliligtas na ginagawa ni Kristo sa panahon natin ngayon. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Sayang, di ba? Kaya nga kapag merong nakikitlan ng buhay, merong namamatay, ligtas kaya siya? Narinig niya kaya na mahal siya ni Kristo? Na mahal siya ng Diyos? Sayang. The gospel is the foundation of our faith.
Kung yung magandang balita ay pundasyon ng ating pong pananampalataya, at alam mo yon, tumayo ka. Stand firm. Pangalawa. Dahil alam mo yung magandang balita, stand firm. Kung naunawaan mo yung magandang balita, dapat nananatili kang nakatayo. Sabi nga ni Apostol Pablo dun sa Ephesians chapter 6, matibay ang isang sundalo, matibay na nakatayo yan. At is, dapat hindi yan matitinag. Diba? Hindi lang basta ikaw ay alam mo yung salita ng Diyos, no? Meron kang baluti kung may pa-flash lang natin yung mga armor noon. Ay grabe. Mas malaki pa yung panangga kaysa sa tao. Halos matabunan siya ng panangga para hindi na matamaan ng mga palaso ng dyablo sa kanyang buhay. Ganoon. Manatili kang nakatayo. The call to stand firm. Una, the call, the gospel is the foundation of our faith. And pangalawa, the call to stand firm. Kung alam nating tayo ay tinawag ng Diyos, sabi ng 2 Thessalonians chapter 2, 13 to 14, hanggang 15 na, sige, basahin natin. 2 Thessalonians, ikalawang Thessalonica. Kaya yan today. Sige, go lang. Ayun. Mga kapatid na minamahal. Ulit. Ang kausap dito ni Apostol Pablo, mga mananampalataya. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Wow! Kabilang kayo sa mga unang pinili. Kabilang tayo sa unang pinili. Pinili ka pa lang, mapalad ka na eh. Diba? Kabilang kayo sa mga unang pinili o pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos. Hindi ka lang pinili, tinawag ka pa. Hindi nagtatapos sa pinili ka ng Diyos. Marami naman pwedeng piliin, bakit ikaw pa? Ikaw pa yung tinawag. Tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan. Kapag naunawaan mo yung magandang balita, tinawag ka. Confirm, tinawag ka ng Diyos. Diba? Sabi diyan, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita. Ayun yung paraan pala ng Diyos ng pagtawag sa tao. Sa pamamagitan ng magandang balita. Hindi sa kung ano paman. Hindi ina-appoint ng tao. Ang Diyos ang tumatawag sa tao. Hindi ka ina-appoint. Kino-confirm kung maunawaan mo yung magandang balita, tinawag ka. Grabe, di ba? Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 15. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, batay sa sinabi at isinulat namin. Kaya nga nababasa natin eh. Mapalad tayo kasi nakarating sa atin. Di ba? Magpakatatag kayo.
Huwag tayong masisiraan ng loob. Dumarating man yung panahon na nahihirapan tayo, huwag tayong masisiraan ng, lalo tayong lumapit sa Diyos. Nanghihina ka, lalo kang lumapit sa Diyos. Meron kang sakit, meron kang karamdaman, lalo kang lumapit sa Diyos. Kasi yung Diyos yung nagbibigay ng lunas sa lahat ng uri ng karamdaman. Kaya nga, kung ikaw ay natuklasan mo, naunawaan mo yung magandang balita, yun yung pagtawag sa atin ng Diyos eh. That is the call to stand firm and know the Word of God. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 3, 16-17, Ikalawang Timoteo, ang kausap dito ni Apostol Pablo ay si Timoteo. Timoteo chapter 3, 16, yan, 16 hanggang 17. Sabi diyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Kung alam mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, una dyan, alam mo dapat yung magandang balita. I-reveal ng Diyos sa iyo yun, lahat ng katotohanan ito. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan. Narinig mo lang na ikaw na yung pinatatamaan. Sabi ni Pastora G, hindi ka pinatatamaan. Itinatama ka. Ayaw mo lang magpatama, nailag ka pa eh. Ha? Praise God. Sa pagtatama sa maling katuruan at pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sabi nga ni Pastor Lauro, kagabi ito eh. Ang sarap ng, nag-jot down ako kasi kagabi. Sabi ni Pastor Lauro, sa Ephesians chapter 5, verse 18. Ephesians 5:18. Ano ka lang yan, baba ka yan. Huwag kayong maglalasing. Taas ang kamay mga ay, wala pala dito. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Dapat kayong lasing sa Espiritu, hindi sa alak. Grabe, di ba? Yun dapat ang ginagawa ng Kristiyano. Hindi yung maglasing. Tama? Tama. Kaya nga, napakaganda na tayo mga kapatid. Asan pa ba yun? Buksan nga natin yung Matthew chapter 26-29. Meron lang akong gustong i-emphasize. Mateo chapter 26-29. Ayan. Hindi yan. Sabi kasi doon, hindi ko na-i-jot doon yata yun. Sayang naman. Nasaan na yun? Anyway, sabi doon kasi, tayong mga mananampalataya ang dapat nagtuturo, nagtutuwid sa ating kapatid.
Di ba? Tayo na nakakaalam ng katotohanan. Tayo dapat yung nagtuturo. Nagpapaalala. Nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa. Kasi napakahalaga, bagay na bagay sa panahon natin ngayon, hinahayaan na lang. Kapatid mo yun eh. Sino pang magpapaalala dyan? Sino pang magmamalasakit dyan? Ikaw. Ikaw yung magpapaalala. Ikaw yung magmalasakit sa kanya. Magmalasakitan tayo. Ako rin po, paalalahanan ninyo. Si Pastor Lauro nga sabi niya, paalalahanan nyo rin ako, baka lumalagpas na ako sa hangganan. Baka nagkakamali ako, kayo oo lang ng oo. Magpaalalahanan po tayo sa bawat isa. Baka naman namamali na tayo, mali na tayong lahat talaga nun. Amen? Kaya nga napakahalaga, bilang mga mananampalataya, alam natin yung ating tinatayuan. Tumatayo tayo sa katotohanan. Dapat alam natin yung salita ng Diyos. Pangalawa, live as set apart. Kung tayo ay mamuhay tayo ng may kabanalan. Piliin nating mamuhay ng may kabanalan eh. Yung mundo nga ngayon na kinakaharap natin, parumi nga ng parumi. Sabi doon sa Genesis chapter 7, verse 1. Genesis 7:1. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sabi ng Diyos kay Noe, sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakita kong namuhay ng matuwid. Sa panahon natin ngayon, meron pa bang namumuhay ng matuwid? Sabi ni Jesus, ang kanyang muling pagbabalik, katulad ng panahon ni Noe. Dito sa Genesis, pinapapasok ng Diyos si Noe, yung mag-anak ni Noe, saan? Sa barko. Sa panahon natin ngayon, itong barkong ito, panahon ng pagliligtas ni Kristo. Ang magandang balita ni Kristo. Ito yung typify. Tumutukoy, nagpo-point kay Jesus sa panahon natin ngayon, ang pagliligtas na ginagawa ni Kristo. Mga Kristiyano, huwag tayo magkipit balikat. Tayo lang ligtas. Oy. Bahala kayo dyan. Basta ako ligtas. Ha? Sa panahon ni Noe, hindi siya nagkulang. Patuloy siyang nagpapaalala. 120 taon siyang nagpapaalala sa lahat ng tao nung kanyang panahon. Binigyan pa ng 7 days. Pero walang naniwala. Sa panahon din natin ngayon, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, sabi ni Jesus, yung kanyang muling pagbabalik, katulad ng panahon ni Noe. Katulad. Hindi pinapansin yung magandang balita. Hindi pinapansin yung pagliligtas na ito ng Diyos. Kasi masasaling yung kanilang pananampalataya. Maiiba. Pero sabi ni Jesus, katulad. Ang daming mga ngaral ngayon.
Mangangaral din po ang inyong lingkod. Sabihan niyo po ako, baka lumalagpas po ako sa oras. Sabi, ilan na lang? 1 minute? 1 minute na lang daw ako. Pangatlo, strive together for the faith. Under the call to stand firm. Merong 3 sub-point po ito. Know the word. Live as set apart. Mamuhay ng may kabanalan. Sinet apart tayo ng Diyos. Matapos nating mapakinggan yung magandang balita. Mamuhay tayo ng may kabanalan, sabi yan sa 1 Peter 1:15-16. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Sige, basahin natin. 1 Peter 1:15-16. Unang Pedro. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Magpakabanal. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Piliin natin ang mamuhay ng may kabanalan. Pinipili po yun. Hindi isang beses. Araw-araw. Araw-araw nating binibigyang karapatan si Hesukristo ang nabubuhay sa atin, hindi na tayo. Siya yung ating pinipili araw-araw. Lagi nating inaalala yung magandang balita araw-araw. Para hindi tayo lumalagpas sa hangganan natin, alalahanin natin yung magandang balita araw-araw. Yung alam mo yun na nagko-compromise ka na. Nakokompromiso na yung pananampalataya kung magkakasala ka kapag ginawa mo yun. Alalahanin mo yung magandang balita. Inalala ka kasi ni Jesus. Inalala ka ng Diyos. Pinagmalasakitan ka ng Diyos. Itinaya niya yung kanyang buhay para sa iyo. Para sa atin. Grabe. Strive together for the faith. Sabi ni Philippians 1:27. Pilipos 1:27. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon saan? Ayon saan? Magandang balita. Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita. Pagsikapan. Nagsisikap. Tayo nga nagsisikap. Nagsisikap tayo makarating sa langit. Mahirap kasi. Nagsisikap tayong tayuan itong magandang balitang ito ng katotohanan na pagliligtas ni Kristo sa ating panahon. Pinagsisikapan nating tayuan. Hindi kasi madali. Hindi madali, di ba? Sabi diyan, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo, sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi. Nagpatiunan na si Apostol Pablo, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig. Saan? Sa magandang balita. Ipinaglalaban. Tinatayuan. Hindi madali. Yung buong taon na ito, standing firm in the truth.
sa anumang panahon, anumang pagkakataon, Kristiyano kang naturingan, tumayo ka. Tumayo ka. Tayuan mo ang magandang balitang iyong naunawaan na pinanampalatayanan, naging saligan ng iyong pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay totoong Kristiyano, nanalig kay Kristo, pinanampalatayanan mo yung magandang balita ni Kristo na nagdudulot ng kaligtasan, tumayo ka. Sige po, tumayo tayong lahat. Amen. Praise God. Papuri po sa Diyos. Kasi sumunod kayo tumayo kayo. Nangangahulugan lamang na kayo ay lalakad sa katotohanan. Nangangahulugan lamang tatayo kayo bilang mananampalataya. Hayaan niyo pong ang Diyos, kailanman hindi siya nagpapabaya. Sabi niya, sino mang kikilala sa akin sa harapan ng mga taong makasalanan sa panahong ito, kikilalanin ko din sa harapan ng aking Ama sa langit. Yung pagtayo mong yan, hindi yan kawalan. Yung pagtayo mong yan, isang katibayan, katunayan, na ipinaglalaban mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang magandang balita. Kaya nga yung sinasabi ng Diyos, huwag ka mag-alala sa iyong pagtayo. Kasi merong assurance yan. Assurance of your salvation. Sigurado ka nang ligtas ka Ipangalandakan mong totoo kang ligtas. Ipamuhay mo yung totoong ligtas. Ipakita mo sa kanila, ito yung totoong iniligtas ni Kristo. Kaya nga, pwede mong ipagsabi, ipamalita mo sa lahat, maging sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kamag-anakan, kakilala sa lahat ng taong iyong nakakadaupang palad. With boldness. Di ba? Matapang mong pinangangalandakan, si Kristo ay buhay, mananagumpay. Di ba? Kaya nga, lahat tayo, sabi doon sa 2 Timothy 4:7-8, meron tayong eternal reward. Sa lahat ng mga tumatayo, naninindigan, merong eternal reward ang Diyos. Merong naghihintay. Kaya nga tayo po mga kapatid, bilang mga mananampalataya na tumatayo sa Diyos, sige po, muli po tayong aawit para sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Ayan, sasamahan po tayo ng atin pong praise team. Tila malala, marami ng pagkukulang, hindi ko na mabilang. Magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikita
Salamat, Panginoon, o Diyos, sa Nandito ka pagkakataong ito. Binigyan mo kami, o Diyos, ng pagpapaalala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And Lord God, hayaan mo, o Diyos, lahat ng mga mananampalataya, patuloy mo pong samahan, Panginoon. Patuloy na paalalahanan, o Diyos. You are able to keep us, Lord God, from stumbling, to present you, Lord God, blameless before the presence of for your glory, Panginoon. With great joy, be your glorious, majestic power, dominion, and authority before all times, Lord God, now and forever, Lord God. Manatili, Panginoon, lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano, Panginoon. Ipinaglalaban ng katotohanan, Panginoon, na magandang balita. Masumpungan mo, Panginoon, sa panahong ito, O Diyos, tumatayo, ipinaglalaban ng bawat mananampalataya ang katotohanan. Masumpungan mo po ang Panginoon kami, O Diyos, hindi kami nakikipagkompromiso. We're not compromising, Lord God, the truth. Hallelujah, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, higit sa lahat, ang maitaas sa amin pong buhay. Salamat, O Diyos. Marapat kang purihin, sambahin, dakilain, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. bibitaw. Kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihito. Ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. Huwag natin pigilan ang ating pagpalakpak sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay na ang araw na ito, minsan pa nagpapaalala na ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo ay kailangan natin. At tayo po ay patuloy na kumapit sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Pastor kanina, huwag tayong mawawala. Baka, kumbaga, hindi natin hawak ang ating buhay. Amen? Hindi natin hawak anytime. Pwede tayong mawala sa mundong ito. Ngunit, ang titiyakin natin, higit sa lahat, yung pagkawala natin, makakasama natin ang Diyos sa panahon na yon. Amen? John 3:16 po. Sige po, post po natin ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have an eternal life. Sabi po doon, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isa na anak upang ang sino mang sumampalataya ay maligtas. Kaisa-isa, ibig sabihin po, nung ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya na si Jesus, ito po yung best ng Lord. Ibinigay po ng Diyos ang pinaka-best niya para sa atin. Sa isang magulang ang ialay ang kanyang anak, masakit po yun, di ba? Pero si Abraham po, sumunod po siya nang walang pag-aalinlangan. Inialay niya ang kanyang kaisa-isa ding anak. Hindi siya nagtanong, sumunod siya. Si Jesus, ibinigay din. Hindi rin niya question ng Diyos. Nadaranasin niya yung hirap na yon, walang question. Sa atin po, sa pagkakataon na ito, ano yung best na may bibigay natin sa Panginoon? Yung kayamanan natin, nanggaling din naman yan sa Panginoon. Anumang tangan natin, lahat ng suot natin, anumang hawak natin, lahat galing sa Diyos. Wala
malayong nagmula sa atin. Minsan ba, sa buhay mo, nasubukan mo ng Panginoon, na sa pagsubok mo na yan sa Diyos, pinagpala ka niya. Diba? Pero minsan kahit hindi natin subukin ng Lord, alam ng Diyos ang pangangailangan mo, kapatid. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, ibigay din natin yung best sa Kanya. Kasi binigay na niya yung best, si Jesus Christ. Ano yung best na maihahandog mo? Hindi lamang po sa pinansyal, kundi ikaw mismo. Ikaw mismo ang hinihintay ng Panginoon. Ibigay mo kung ano yung pinaka sa'yo. Sa pagkakataon po na ito, ang church po nananawagan sa bawat isa. Sa kahit na anumang paraan na maiaambag natin sa church, sa kabuuan ng church. Sa main man yan, dahil kasalukuyan po na nagpapagawa ang ating main church para pag General Assembly, sama-sama na po tayo, wala na pong first service, second service. Isang panambahan na yon. At dahil doon nangangailangan po ang main ng malaking halaga, kumakatok po sa puso ng bawat isa. Hindi po ito nakatingin sa malaking halaga kung hindi the best na may bibigay mo. Ganun din po sa ating panambahan. At salamat po doon sa mga patuloy, walang sawa na sumusuporta sa TRL Caloocan. Hallelujah. Nakikita po natin unti-unti nag-i-improve ang church. Salamat sa Diyos. Kasi siya ang gumagawa ng paraan para mas lalo pang maging convenient ang bawat isa. Maging presentable, maging komportable tayo. Patuloy tayong manindigan na ang Diyos natin buhay. Na ang Diyos natin nagpapala sa kahit na anumang paraan. Amen po. Sige po, itaas po natin ang ating sobre. Lord, maraming salamat po. Ang laman ng sobre na ito, Panginoon, hindi mo tinitignan, Lord God, kundi yung puso na nagbibigay. Salamat, Lord, dahil alam namin, O Diyos, gaano man itong halaga nito, alam namin na higit pa rito ang kaya mong ibalik sa amin. Hindi lamang sa pinansyal na aspeto, kundi maging sa kalusugan namin, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga bagay na pag-aari namin, ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinoprotektahan mo, Diyos. Dalangin ko, Lord, na yung rumaragasang pagpapala mula sa langit ay maranasan ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Kung paano, O Diyos, na ang bawat isa ay naririto ngayon, Panginoon. Gaano man sila kalayo dito sa lugar ng place, Lord God, hindi nila inalintana yun. Gumastos man sila, Panginoon, ang importante, O Diyos, sa kanila yung ikaw, Panginoon, ay makaniig nila sa lugar ng panambahan, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po nawa ang bawat isa, O Diyos. Kalakasan, kagalingan, katugunan sa mga prayer request nila, Lord God. Amin pong inaalala sa inyo si Sis Jenny Bubano, Diyos. Ano man po ang kalalagayan niya sa mga oras na ito, Lord, dalangin namin ang pagkilos ng iyong kapangyarihan sa kanya. Touch her right now in the name of Jesus. And let your healing power be upon her in the name of Jesus. Maging kay Sis Jamesy, Lord God. Hallelujah. Patuloy na kagalingan sa kanyang nararamdaman sa loob ng kanyang katawan, Lord God. Let the normal menstrual flow, Panginoon, ay mangyari sa kanyang buhay, Lord God. Hallelujah. Maging sa ibang mga kapatiran, sa mga anak ni Michelle, Lord God. Hallelujah. Abutin mo po ito ng iyong biyaya, ng iyong kagalingan, Panginoon. O Diyos, dalangin namin na sa mga susunod na araw ng pagsamba, Lord God,
physically makita namin sila dito, Panginoon. Mapuno ang bawat silya na ito, O Diyos. Ingatan mo sila sa lahat ng pagkakataon, Lord God. Ang bawat kaisa sa umagang ito, online man or physical, Lord, salamat po sa buhay na kanilang inilaan para sa iyo. Salamat sa oras, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, pinupuri, pinasasalamatan ka namin at hayaan mo, O Diyos, na ingatan mo ang bawat salapi na ito. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen and Amen. Sa lahat ng bagay, ang kanyang katuwiran ay iyong ikapamuhay. Masan mo ang mga ibon, di naghahasik o nag-iipon. Higit pa niyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ikaw ay sa di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ikaw ay di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ikaw ay di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ikaw ay susunod. Amen! Praise God! Purihin po ang Panginoon. Salamat sa mensahe ng Diyos na ating napakinggan sa umagang ito. Muli po, kami ay nagpapasalamat in behalf of JCTRL Caloocan sa lahat po ng kasama natin sa live streaming. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Patuloy na mapagpala po kayo. At gayon din sa mga kasama natin sa umagang ito. Hallelujah. Salamat po sa inyong buhay. Nawa po sa mga susunod na araw, patuloy pa tayo na lumapit sa ating Panginoon. Huwag po nating kaliligtaan ang gawain. Every Saturday po, abangan po natin ang mga iba't iba pang activity. Ano po, bukas po, Sunday, ang bawat isa ay inaanyayahan. Kung di po tayo makakatungo sa main, meron po tayong live streaming via FB. And then, online Bible study po, online pa rin yan, every 7 p.m. Pag Tuesday, meron po tayong words and worship. Midweek ng 6 p.m. sa Wednesday. Ayan. And then, morning devotion every 7 a.m. po. So, yan po. Patuloy po natin abangan ang mga gawain na ito. May 1, meron pong prayer vigil, Pastor. Every 5 a.m. to 5, tapos na tayo. 5:30. Yan po. Aabangan po natin yung activity natin. And then, shout out po tayo doon. Mag-react po tayo. Ang tawag dito, itag po natin. Kung meron po tayong Facebook, mag-ano po tayo doon sa chat box. Mag-comment po tayo. Let's say amen. Ganun po. Makita po natin na, makita po yun na nakikiisa tayo doon sa gawain. Di ba? Sa mga picture ng iba, like tayo ng like eh. Heart tayo ng heart. Ganun din po sana nawa doon sa gawain ng Panginoon. Di ba? Mag-heart tayo, mag-like po tayo. Gawin po nating bahagi ng sistema natin ang mga gawain na ito. Kasi hindi po ito para sa kanila, para sa atin po ito. Para sa ikalalago natin. Huwag po tayo nawang mahirati sa every Saturday na gawain lang. Dapat po, sana lahat ay suportahan natin. Amen? May 1, General Assembly, General Conference, meron po tayong 500 na ticket. Kasi yan po ay, wala na pong ibang, di ba, Brother Waltz, wala nang iba sa buong taon na yon. Tama? This year po, wala po tayong mga conferences. Bali, isang conference na lang po tayo. Pinagsama na po yung youth, yung women's, tsaka po lahat po ng men's. So, sa May 1 po,
pong pasok yon. So, inaasahan po na ang lahat po ay makakadalo, makakasama. And syempre, i-ready na rin po natin yung para po sa ticket po natin worth 500 pesos. Di ko po sure kung 500 po yun. Pero yun po yung i-ready po natin. Opo. Po? Not sure po. Hindi ko pa po alam kung magkano po. So, sige po, i-ano po natin, i-make sure po natin yan. And, yun po kasi ay gaganapin sa Santa Maria, yung City Hall po. Doon po siya gaganapin. So, ayun po, i-ready po natin yung payment po natin, yung ating po mga sarili. Kung meron po tayong mai-invite, mas mainam po kasi marami pong speakers na gagamitin po ng Panginoon para po magbahagi ng kanya pong mga salita. At syempre hindi po mawawala yung mga kontra-kontra natin, di ba? Sa jeep. So, kailangan po pag-ipunan, kaya po ngayon sinasabi po ito, January pa lang, para po mapag-ipunan po natin, hindi po tayo mag-lean sa iba. So, sa atin po mismo manggaling yung magiging pambayad po natin. I mean, kung gusto po natin talagang makasama or makakinig or makapagbigay ng pasasalamat po sa Panginoon, tayo po mismo mula po sa pakete natin. So, mula po sa ating pong mga kayamanan. And yun naman po ay para po sa ating kapakinabangan, para po sa ating pong paglago spiritually. So, ayan, ina-expect ko po lahat po ng mga kabataan, yan, bilang inyong youth leader. So, kahit po kayo po ay may gampanin o wala, inaasahan ko po kayo na makadalo po sa event po na ito. Wala na po tayong ibang conferences kasi po ito pong conference po na ito ay para po sa ikalalawak po ng ating pong church. Yan po. Sa kaalaman po ng iba, ang church po ay pinapagawa po sa main church. Yan po. Ayan, praise God. Sige nga po, palakpakan pa natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at tayo po'y dumako sa ating awiting.